Madilim pa ang kalangitan, ngunit gising na si Grace. Tahimik niyang sinara ang suitcase at maingat na ikinabit ang zipper nito. Luminga siya sa paligid ng kwarto. Isa itong silid na inihanda para sa magiging misis ni Drew de la Fuente. Ngunit hindi kailanman naging tahanan sa puso niya. Pagbukas ng pinto, saka siya tuluyang huminga. Di naman niya ang malamig na hangin sa umaga. Bukas na ang magiging kasal nila ni Drew. At dahil anak siya ng politiko, hindi siya pwedeng hindi pumayag. Pero ang pag-alis, isa sa mga options niya. Grace? Hindi niya kailangan lumingon upang malaman kung sino yon. I'm just leaving early. Mahinang sabi niya. Tila kagigising lamang din ito. Leaving? At 4 in the morning? May flight ako. Hindi mo kailangan malaman kung saan. You're running away. I'm choosing myself. Sagot ni Grace. Grace, this isn't. Don't. Please. Huwag mo nang gawing mas mahirap. Tumingin si Drew sa ibabang kamay niya na mahigpit na nakahawak sa handle ng maleta. Grace, we can still fix this. Kung may ayaw ka sa kasal, sabihin natin sa... No, hindi na ako babalik. Sa loob, para magpaliwanag. Hindi ko na kaya. Humakbang si Drew palapit. Sabihin mo sa akin ang totoong rason. I don't owe you everything. Sabi niya, kahit alam niyang kasinungalingan yon. Then why do you look like you're breaking just by talking to me? Pinikit ni Grace ang kanyang mga mata. Because you're the reason I lost him? Tumigil si Drew at nagsalita. Grace, you know what happened between us? You know exactly how that night ruined everything I built for years. Tumulo ang luha niya. At mas masakit, alam mong wala akong choice noon. Nag-iba ang ekspresyon ni Drew. You think I don't regret it every day? Kala mo ba, hindi ko alam ang nawala sa'yo dahil sa akin? Then let me leave, just let me go. Pakiusap niya. Sandaling nakapikit si Drew bago sumang-ayon sa hindi inaasahang paraan. Fine. Pero hindi pa tapos ang lalaki. You can run away from the marriage. But you can never run away from what happened between us. Tumalikod siya at mabilis tumungo sa sasakyan. Habang hinihintay ang boarding, inilabas niya ang kanyang phone. Maraming missed calls mula sa kanyang ama. Ilan mula kay Jaira. Isa mula kay Drew. Hindi niya sinagot ang kahit alin. Lumipas ang 2 linggo. Sa maliit na apartment na inuupahan niya abroad. Habang nag-aayos ng damit, biglang sumama ang pakiramdam niya. Nakaramdam siya ng pagkahilo pagkatapos ng pagbigat ng tiyan. Naisip niya baka pagod lang o stress. O dahil hindi siya halos kumakain. Pero nang tuluyan siyang hindi makabangon, doon na siya napilitang mag-test. Nakatayo siya sa banyo. Ngayon, nanginginig ang kamay habang hawak ang pregnancy test. Sa manipis sa plastic na yon, may 2 malinaw na linyang hindi maaaring ipagkaila. Drew, bakit ikaw pa? Umupo siya sa malamig na tiles at napahawak sa tiyan. Pagkalipas ng 6 na buwan, mula nang malaman ni Grace ang tungkol sa pagbubuntis niya, mabilis nag-iba ang kanyang mundo. Kahit anong pilit niya maging kalmado, hindi pa rin siya mapalagay. Nagtrabaho siya ng tahimik, umiwas sa mga tao, halos hindi lumalabas maliban sa mga prenatal check-up. Wala siyang sinabihan, kahit si Jaira wala pang nalalaman nun. Hanggang isang araw nakahiga siya sa hospital bed para sa routine ultrasound. Biglang nalaglag ang panga ng OBGYN. Umangat ang tingin ng doktora na parang may gustong sabihin pero nag-aalangan. Grace, I need you to breathe. We have something to talk about. Is there something wrong with the baby, Doc? Tumikim ang doktora bago tinuro ang monitor. Not wrong, but unexpected. You're carrying 5. 5 what? 5 babies. Quintuplets. Nalaglag ang kamay sa gilid ng kanyang tiyan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi pwede. I can't. 5? How am I supposed to? Grace, calm down. This is high risk.
So you need proper rest and support. You cannot do this alone. Pero yun na eksaktong nakapaloob sa takot niya. Mag-isa siya ngayon, at 5 sanggol lang nag-aantay sa kanya. Tinawagan niya nag-iisang taong nasanay nang mag-ayos ng lahat ng kaguluhan sa buhay niya. Jaira. Sabi niya nang sagutin ng kaibigan ng tawag. I need you. Wala pang 10 oras, kumatok na si Jaira sa pinto ng apartment. Pagbukas ni Grace, nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng kaibigan nang makita siya. Grace! Ano nangyari? Ba't parang hindi ka na humihinga dyan? Hindi makapagsalita si Grace. Hinila niya si Jaira papasok at iniabot ang ultrasound printout. Wait. 5? Is this real? As in 5? As in quintuplets? Grace! Napaupo si Grace sa sofa at tinakpan ang kanyang muka. Wala akong attachment sa kanila, Jaira. Wala talaga. Hindi ko kayang mahalin ng mga batang to. Umupo si Jaira sa tabi niya at hinawakan ang kanyang balikat. Grace, you're overwhelmed. Normal lang yan. Pero hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Tumaas ang boses ni Grace. Hindi ko sila gusto, hindi ko sila hiningi, hindi ko pinili ang buhay na to at talong hindi ko pinili si Drew. Humugot ng malalim na hininga si Jaira. Grace, hindi kasalanan ng mga bata. Alam ko, pero tuwing nararamdaman kong gumagalaw sila, naaalala ko yung gabing yun. Ang lahat ng nawala sa akin. At hindi ko kayang dalhin yun habang nandito sila. I leave them with him. You're planning to leave your babies kay Drew? Grace, seryoso ka ba? Tumango si Grace at diretso ang tingin sa kisame. Seryoso? Grace, hindi mo sila pwedeng iwan basta. Hindi naman sila bag na ibabato mo lang sa kanya. I know. Pero mas talong, hindi ko kaya ko ako mag-aalaga. Galit ako sa tatay nila, Jaira. Every time I look at my stomach, it hurts. I'm saying this dahil mahal kita. Hindi to madali. Hindi normal ang pinagdadaanan mo, pero please, don't punish the children for what Drew did. Hindi ko sila parurusahan. I am giving them a better life. He can give them everything I can. Pero ikaw ang nanay nila. At kahit gaano mo itanggi, ikaw pa rin ang unang kailangan nila. Hindi ko kaya. I can't. Grace, I'll leave them sa kanya. And then I'll disappear again. Please don't stop me, Jai. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipilitin. Pero hindi kita susukuan. At hindi mo rin dapat sukuan ang sarili mo. Pagdating ng araw ng panganganak, naging emergency ang delivery. Nang dumating si Jaira, may hawak itong 5 maliliit na name tags para sa incubators. Grace, the babies are safe, all 5. Please, find a way to send them to Drew. Nanigas si Jaira pero hindi na nagulat. Grace, are you sure about this? Oo, hindi ako pwedeng maging ina nila. Sa kabilang banda, sa lumang dispatcho ng De La Fuente main office, nakaupo si Drew sa harap ng mesa. Hindi maayos ang suot, hindi planchado ang long sleeves, at ang eye bags niya parang nandun na sa loob ng ilang buwan. Simula nang tumakas si Grace, araw-araw siyang nabubuhay sa 2 bagay. Guilt at paghahanap. Wala na siyang ginawa kundi habulin ang bawat impormasyon tungkol kay Grace. Tumawag sa mga embahada, magtanong sa travel agents, mambusisi ng flight records, at magbayad ng private investigator. Pero paulit-ulit siyang nabibigo. Kahit isang litrato ng bagong tirahan nito, wala. Pumasok si Jonas, ang kanyang kapatid. May dalang folder at halatang tensyon sa muka. Kuya, you need to brace yourself. May dumating na bisita. Kung reporter yan, paalisin mo na. Wala akong sasabihin sa kanila. Hindi reporter, si Jaira. Napataas ang tingin ni Drew. Jaira? Oo, at mukhang hindi maganda ang balita. Hindi na hinintay ni Drew ang kahit isang segundo. Tumayo siya agad at mabilis na tinungo ang hallway. Pagbukas niya ng main lounge, nakita niya si Jaira na maputla. Halatang galing sa matagal na biyahe at may hawak na envelope. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na nagsalita si Jaira. Basta inabot lang ang envelope. Basahin mo. Pagbukas ni Drew nito, bumungad ang 5 certificates. Anong? Jaira, ano to? What's this? Anak mo. Sagot ni Jaira, lahat sila.
Parang hindi nakakilos si Drew. Para siyang nauubusan ng hangin. You're joking. Hindi ako nagbibiro. Grace gave birth to quintuplets. 5? She carried 5? Oo. At wala kang idea kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. High-risk pregnancy, walang suporta, walang pamilya, wala ka. Napakapit si Drew sa gilid ng mesa para hindi matumba. Nasa sila ngayon? Safe sila at healthy. At nasa isang private care facility muna, but Grace? Napatigil ito at huminga ng malalim bago nagpatuloy. Grace wants you to take them, all 5. Parang sumabog ang dibdib ni Drew. What? Bakit? Because she feels nothing. Wala siyang nararamdaman para sa mga bata, Drew. Hindi dahil masama siyang tao, pero dahil sa galit niya sa'yo at sa trauma niya. She hates me that much? Oo, and you know why. Napalunok si Drew at dahan-dahang umupo. She still thinks I did that on purpose that night? Tingin mo ba, sinabi niya sa ex-boyfriend niya ang totoo? Na pareho kayong nilagyan ng gamot ang inumin? Na pareho kayong walang alam? Na wala kayong control sa nangyari? Hindi agad nakaimik si Drew. Ilang buwan niya nang tinatago ang kirot na yon. That night, I didn't even remember how I got back to my room. I woke up beside her and I thought napahamak ko siya. Hindi mo kasalanan, but Grace didn't know that. She saw what happened. She assumed you planned it. And because of that, iniwan siya ng boyfriend niya. Tumitig si Drew sa sahig. So she lost him because of me. Pero totoo namang wala akong ginawa. Tama, pero never mo sinabi sa kanya. I tried. Pero sa tuwing susubukan kong kausapin siya, lumalayo siya. She wouldn't listen. She wouldn't even look at me. Huminga ng malalim si Jaira. And now you have 5 children with her. Itinaas ni Drew ang ulo at namumuo ang luha sa gilid ng mga mata. Nasaan sila? I want to see them. Tanggapin mo muna, Drew. Kung kukunin mo sila, you'll be a father to 5 infants. Tumango ang lalaki ng walang pag-aalinlangan. I'll take them. Sigurado ka? I don't care. They're mine. Sandaling tumigil si Jaira, saka muling nagsalita ng mas mahinahon. Nais ko lang malaman mo. May condition si Grace. Ano yun? She doesn't want you to find her. No, that's the one thing I won't agree to. Drew, please. Hayaan mo na maghilom si Grace. I will take the children, pero hindi ko siya iiwan. Hindi habang may utang pa akong paliwanag. Hindi habang dala-dala niya ang galit na hindi naman dapat para sa akin. And I swear, kahit gaano pa siya kalayo, kahit gaano niya ako kamuhian, I will find her. Drew. Because Grace deserves the truth. At deserve niya malaman na hindi ko sinadya. Hindi ko ginusto. Hindi ko siya iniwan kahit isang beses. Lumipas ang 6 na taon. Sa mansyon ng mga De La Fuente, maagang nagising si Drew. Suot ng itim na polo at pantalon, hawak niya ang tablet habang naglalakad papunta sa dining room. Pagbukas niya ng pinto, agad niya nakita ang 5 anak. Good morning. Bati ni Drew at umupo sa dulo ng mesa. Sabay-sabay silang tumingin pero hindi man lang ngumiti at normal yon. Hindi sila expressive tulad ng ibang bata. Daddy, may meeting ka na naman? Tanong ni Cleo. Yes, sweetheart. But today may mas importante akong aasikasuhin. Samantala sa kabilang bansa, nagulat si Grace na makatanggap ng legal summons mula mismo sa kumpanya ng pamilya niya. Nakalagay ang pirma ng De La Fuente legal team. At ang nagpasimula ng investigasyon, si Drew Antonio De La Fuente. Ano pa bang kailangan niya sa akin? Bulong niya habang nakatingin sa papel. Pagbaba niya sa sasakyan sa harap ng malaking mansyon, halos natuyo ang lalamunan niya. Hinawakan niya ang strap ng bag para pigilan ang panginginig ng kamay. Pagbukas ng malalaking pinto, nandoon si Drew. Grace. Malamig na bati ng lalaki. Drew, anong dahilan ng summons? Ba't kailangan ko pang... Lucy, follow me. Walang emosyon na mukha nito. Ngunit halata ang pagod sa mga mata. Naglakad dito diretso papunta sa family hall. Pagbukas ng pinto, natigilan siya. Naroon ang 5 bata.
Nakatayo sila sa isang linya at parang nakakita sila ng isang estranghero. Si Cassian ang unang nagsalita. Daddy, is she the one? Tumigil ang puso ni Grace. The one. Ulit niya. The mama who didn't want us. Mataray na sagot ni Cleo. Parang tinamaan si Grace ng ilang beses sa dibdib. Napalunok siya, gustong magsalita ngunit wala siyang boses. Tumikim si Drew at bahagyang nagangat ng kamay. Kids, let's be respectful. Pero hindi sila nagsalita muli. Hindi rin sila lumapit. Si Colin, ang sumunod na nagsalita ngunit hindi tumingin kay Grace. Daddy, are we in trouble? No, no one is in trouble. Drew, ba't mo to ginawa? Ba't mo sila dinala dito? Because you needed to see them. You needed to meet the children you left. Napasinghap si Grace. Ginusto ko silang iligtas sa sarili ko, hindi dahil ayaw ko sa kanila. 5 years, Grace. 5 years. Hindi mo man lang sinubukan. 7 years. Hawak ko sila. Not even once you did try. Lumapit siya na isang hakbang. Hi, I'm Grace. We know who you are. Sabi ni Cassian. Pero hindi ka namin kilala. Sagot naman ni Cleo. Umagos ang luha sa pisngi ni Grace. Nagangat si Drew ng kamay ngunit hindi lumapit. Hindi siya gagalaw hanggat wala siyang sinasabi. Tinangka ni Grace ng umiti. I'm sorry, Ems. Tumingin naman si Sian. Daddy said you left us because you didn't want to stay. No, hindi totoo yun. We waited. You never came. Hindi nakasagot si Grace. Naramdaman niya ang pagigpit ng dibdib. Naramdaman niyang nabasag ang isang bahagi na matagal niyang pinaniniwala ang matigas. Si Cleo ang nag-iisang babae. Humawak sa kamay ni Cassian. Daddy, can we go back to the playroom? I don't like this. Parang pinatay ang ilaw sa loob ng isip ni Grace. Napatingin siya kay Drew pagkatapos. This isn't fair. No, but this is real. And now, Grace, you face what you left behind. Hindi agad gumalaw si Grace. Nanatili siyang nakatayo. Kung saan siya iniwan ng 5 batang halos hindi makatingin sa kanya. Nang magsara ang pinto ng playroom sa likuran, para siyang pinagbagsakan ng mundo. Drew, galit sila sa akin. Hindi sila galit. Hindi ka lang nila kilala. Malaking pagkakaiba yon. Para akong stranger. Oh, umalis ka eh. Bago pa man nila maidilat ang mga mata nila. Alam kong kasalanan ko yon. Hindi sumagot si Drew. Tinalikuran siya ng lalaki at naglakad papunta sa bintana. You want to fix this? You want them to see you as their mother. Tumango si Grace kahit hindi siya nakikita ng lalaki. Oo. Then you need to earn it. Hindi to mangyayari overnight. Nagpa siya si Grace na subukan lumapit sa mga bata. Hindi madali sa unang araw at mas lalong hindi maganda ang naging simula. Sa playroom nakaupo ang mga bata sa kanilang maliit na mesa. Nagdo-drawing at nag-aayos ng blocks. Huminga siya ng malalim at naglakad papalapit. Good morning. Bahagyang tumingin si Cassian, pero agad ding ibinalik ang tingin sa papel. Si Cleo, kunot ang noo at umusti ang labi. Daddy said you live far away. Pero gusto ko makilala kayo ngayon. Nagkatinginan ng magkakapatid. Pagkatapos sabay-sabay nilang itinuloy ang ginagawa at walang sumagot. Mas kumirot yun sa dibdib ni Grace kesa sa inaasahan niya. Can I sit with you? Saglit na tumigil si Sian at tumingin kay Cassia na para bang hinahanap ang pahintulot ng panganay. Ngunit sa halip na pumayag, tumayo si Cassian at naglakad palayo. Kasunod naman nun, tumayo si Cleo, sumunod kay Cassia na parang naninigurado. Si Caleb, lumipat ng mesa, lumayo nang hindi nagsasalita. Si Colin, ang pinakamasiyahin, naglakad sa direksyong kabaliktaran na parang natatakot na baka may masabing mali. Si Sian lamang ang nanatili sandali. Tumingin ito kay Grace nang walang emosyon. You smell like the outside.
Sabi nito bago umalis at sumunod sa mga kapatid. Paglabas niya ng silid, nasa hallway si Drew. Nakapamulsa, nakasandal sa pader, nanonood mula sa malayo. I tried. Bulong niya. And I saw that. Di ko akalain na. I just can't believe na ganun sila magiging kalayo sa akin. Grace, hindi sila lumalayo dahil galit sila sa'yo. Lumalayo sila kasi natuto silang wag umasa. Please, wag mo naman sabihin niyang ganyan. Hindi ako nagsinungaling sa kanila. Sinabi ko sa kanila ang totoo na hindi mo kaya nun. Pero hindi ko sinabi kung bakit. Hindi ko sinira ang pangalan mo. Hindi ako nagtanim ng galit sa isip nila. Napatingin si Grace sa lalaki. Pero iniisip pa rin nila na ayaw ko sa kanila. That's their own conclusion, kasi wala ka. Kahit mabigat ang ulo at hindi maganda ang tulog, bumangon si Grace ng mas maaga kesa sa nakasanayan. Hindi niya alam kung bakit pero siguro dahil gusto niyang bumawi dahil nasasaktan siya. At baka dahil natatakot siya sa idea na baka hindi na siya magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Pagbaba niya sa hallway papunta sa playroom, ramdam niya agad ang kaba. Pinamulahan siya ng palad, malamig ang kanyang kamay, halos gusto niyang bumalik ng silid. Grace, nilingon niya si Drew na palabas ng office. You're early. Hindi ako nakatulog eh. Ayoko sila matakot ulit sa presensya ko. Just don't force anything. Let them come for you. Tumango si Grace bago dahan-dahang tinulak ang pinto. Nasa loob ang apat. Walang sign ni Sian. Ito ang bunso. Huminga ng malalim si Grace. Good morning. Wala man lang tumingin. Naglakad siya papalapit, nang hindi masyadong malapit. Muli siyang umupo sa sahig, katulad ng ginawa niya kahapon. Sa harapan niya ay isang basket ng mga picture books at educational toys, pero hindi niya yun ginagalaw. Kung gusto niya ng story, pwede kong basahin to. Pero walang sumagot. Si Cleo bahagyang nagbaling ng mata sa kanya, pero agad ding tumingin muli sa drawing. Si Cassia naman ay parang mas lalo pang nag-concentrate. Si Caleb umilag ang tingin, si Colin nagtuloy sa pagkukulay. Pero hindi siya umalis. Nagbasa siya kahit wala nakikinig. Hanggang sa may marinig siyang kaluskos sa likuran. Hi! Si Sian, ang bunso, nakasilip mula sa pinto habang hawak ang maliit na stuffed dinosaur. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. Sian, lumapit ng isang hakbang ang bata. Like dino? Tumango si Sian ng bahagya. Saka umupo sa harap niya pero may distansya pa rin. This is Red. Tama? Ito yung nakalagay na pangalan niya eh. Tumango naman ang bata. Hi Red, I'm Grace. Tumingin si Sian sa kanya. You're the mama, right? Yes, kung okay sa'yo. Truth is, I'm your mom. Tumango lang ito ulit at hindi man lang umiti. At yon ay nagbuklat ng isang maliit na pintong hindi niya inakalang bubuksan ng kahit isa sa kanila. Do you want me to read with you? Maybe. Sagot ni Sian. Yumuko ito at umupo malapit sa kanya. Pero napansin ng apat ang nangyayari. At habang nagbabasa si Grace, hindi sinasadyang tumulo ang kanyang luha. Dahil kahit papaano, may isa sa 5 pusong sinira niya ang nagbukas para sa kanya. Nang matapos ang reading time, tumayo si Sian at iniabot ang stuffed toy kay Grace para hawakan. Here, so you won't be scared. Sabi nito. Thank you, baby. Nanginig pa ang kamay ni Grace nang inabot yon. Paglabas niya ng playroom, nandun si Drew at nakaabang. Nakatayo sa gilid na parang alam niya ang mangyayari. How was it? Sian, talk to me. He's the brave one. Bahagyang gumalaw ang labi ni Drew at parang proud sa bata. Hindi naman talaga siya lumapit ng buo, but he's trying, and I appreciate it. That's more than yesterday? Much more? Pero bago pa man siya makasagot, biglang tumunog ang phone ni Grace at tumawag si Jaira. Agad niya ito sinagot. I'm so happy, Jaira, pero sobrang nasasaktan din ako. Grace, consequence to. Hindi blessing lang.
Hindi sila magiging madali, hindi sila agad lalapit, at hindi mo sila makukuha sa isang araw. Naluha siya sa sinabi ng kaibigan. Alam ko, hindi mo alam nung una, pero ngayon kailangan mo nang harapin na dinamay mo sila sa galit mo kay Drew. Kaya ngayon maging matatag ka kung gusto mo sila makasama at makilala ka. I deserve that. Napasandal siya sa dingding. Yes, pero pwede mo ring ayusin. Lumipas ang ilang araw mula nang unti-unting magbukas si Sian kay Grace. At habang papalapit siya sa bunsong anak, mas napapansin niya ang mga bagay na hindi niya napansin nung una. Nagbabasa siya ng libro sa playroom nang lumapit si Sian at naupo sa kanyang tabi. Kahit hindi malapit ng husto, sapat na upang makita ni Grace ang maputlang kulay ng labi nito at pagod sa mga mata. Napayakap ang bata sa stuffed dinosaur nito. Are you okay, baby? Tanong ni Grace at marahang hinaplos ang buhok ni Sian. Tumango ang bata ngunit mabagal. A little tired. Nahihilo ka ba? Just tired. Napakunot ang noon ni Grace. Napansin niyang mabilis itong hingalin kahit sa simpleng paglalakad. Kapag malakas ang ingay, umiiyak si Sian. Kapag sobrang daming tao, sumisiksik ito sa sulok at tinatakpan ng tenga. At ang hindi niya matanggap, parang tanggap na ng ibang bata na ganun talaga ang bunso nila. Nang makita niya nakatulog si Sian sa sahig, kahit maingay ang playroom, hindi niya na kayang baliwalain. Dahan-dahan niyang kinuha ang bata, inakay pa uwi sa kwarto at pinahiga doon. Habang tinitignan ng payat na katawan nito, sumikip ang dibdib ni Grace. May mali sa bata. Nang gabing yun hindi siya mapakali. At na makatulog ang lahat, sumilip siya sa hallway kung gising pa ba si Drew. Nakapagdesisyon na siya. Kailangan niyang kausapin ito. Isang bagay na ayaw niya sanang gawin ng palihim pero kailangan. Kinuha niya si Sian kahit tulog at maingat na binuhat palabas ng mansyon. Nag-book siya ng private check-up sa kilalang pediatric cardiologist sa lungsod. Miss Grace, please sit. Sabi ng doktor matapos ang ilang test at echo scan. Parang lumamig ang buong katawan ni Grace habang nakatingin sa screen, kung saan nakikita niya ang maliit na tibok ng puso ni Sian. Dok, kamusta po yung anak ko? Nagangat ang tingin ng doktor. There's a congenital heart defect, atrial septal defect, moderate to large. Kumaaga sana na diagnose. Mas simple sana ang monitoring. Pero hindi ito ganitong kalala dapat. Biglang nanghina ang tuhod ni Grace. Congenital, meaning since birth. Yes. At malinaw sa record na dapat ito nalaman agad sa ospital nung pinanganak sila. Pero wala akong nakitang kahit isang note tungkol sa official file. Nanlamig si Grace. What do you mean, Doc? I mean, there was tampering. Someone erased or replaced the original neonatal assessment. Sino po may access sa ganong record? Usually, family representative, private hospital admin, or an authorized guardian. At based on notation, someone from Samaniego family signed a modification. Parang may sumabog sa tenga ni Grace. Pamilya niya yun. Hindi. Ba't nila gagawin yun? Miss Grace, may mga pamilyang ayaw masabihan na weak ang anak ko apo. Pero ang pinakamasama dito, pinagkaitan nila ang bata ng early treatment. Namilog ang luha ni Grace sa mga mata, ngunit pinipigilan niya itong tumulo. Ano po mangyayari sa anak ko if hindi magamot? The condition can worsen. But you are early enough, hindi huli para gamutin. Kailangan lang ng proper monitoring at possible surgery. Nakatulog si Sian sa maliit na sofa at marahang hinaplos ni Grace ang mukha nito. At dahil sa desisyon ng pamilya niya, 6 na taon na nakalipas, muntik niya na itong mawala. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni Drew sa gate. Kita agad dito ang tensyon sa muka. Where did you go? Malamig nitong tanong. Drew, kailangan natin mag-usap. Nakita ni Drew ang mukha ni Grace na maputla at namumula ang mga mata. Hindi niya ito nakitang ganon kahit nung unang beses sila nagkitang muli. What happened? Si Sian, may sakit siya. Congenital heart condition. What? Since birth, dapat nalaman noon pa. What condition? ASD.
Malaki, pero kaya pang gamutin. Kailangan lang ng monitoring at treatment. Diyos ko. Napahawak sa sentido si Drew at huminga ng mabigat. Drew, may nagtamper ng hospital record nung pinanganak sila. Sino? At doon bumigay ang luha ni Grace. My father. He raised a diagnosis and he bribed someone. Ayaw niyang kumalat na may sakit ang apo niya. Napatigil si Drew. Hindi ito nagsalita ng ilang segundo. Pero ang malamig nitong aura ay napalitan ng isang bagay na hindi nakikita ni Grace sa kanya noon pa. He risked the life of my son. Patuloy ang pag-iyak ni Grace. He risked the life of our son. I didn't know. Drew, I swear I never knew. Wala akong alam noon. Humawak ito sa balikat niya. Grace, look at me. This is not your fault. Iniwan ko sila eh. I left him. If I had stayed. Grace, you didn't know. Your father did this, not you. Hindi na nakapagsalita si Grace nang matapos kausapin ni Drew. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit at sakit. Parang nabingi siya sa sinabi ng doktor kahit pa ulit-ulit niyang sinabi sa sarili na hindi niya kasalanan. At ngayon may isa pang katotohanan kailangan niyang kaharapin. Tumayo siya mula upuan, hinila ang bag, at walang paalam na lumabas ng mansyon. Narinig niyang tinawag siya ni Drew pero hindi siya tumigil. Hindi siya lumingon. Kailangan niya makita ang halos pumatay sa anak niya gamit ang isang pirma. Pagdating niya sa lumang bahay ng Samaniego, halos mabasag ang tuhod niya sa galit. Hindi man lang siya huminga bago bumukas ang gate gamit ang access card na hindi niya inakala pang gagamitin. Pagbukas ng pinto, nandun ang ama niyang si Don Esteban Samaniego. Nasa harap ito ng grand piano. Hawak ang baso ng wine. Nakatingin sa lumang painting na parabang walang mabigat na nangyari sa buhay nila. Napalingon ito nang marinig ang yabag ni Grace. Ah, so you're back. Narinig ko nagbalik ka na sa Pilipinas. I assume Drew sent the summons. Hindi sumagot si Grace, napako ang tingin niya sa ama. Ano ginagawa mo dito? Wala tayong appointment. Hindi na siya nakapagpigil at nagsalita na. Ba't ba tinamper ang medical record ng anak ko? Natigilan si Esteban. Ano bang sinasabi mo? Huwag mong laruin ang utak ko. Alam ko na. Alam ko yung ginawa mo. Tinakpan mo yung diagnosis si Sian? Sinuhulan mo yung hospital admin and you almost killed my son? Grace, lower your voice. Nobody needs to hear this kind of, shut up! Huwag mo kong utusan at hindi na ako bata. Grace, you decided na dahil may sakit ang apo mo kailangan itago. Kailangan burahin? Dahil mas importante ang reputation kaysa sa buhay niya? Saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Si Esteban ang unang bumukas muli ng bibig. He is a De La Fuente heir. You have no idea what kind of impact it could cause. So ang buhay niya collateral damage. Ha? Answer me! Grace, I did what I had to do. Ang pamilya natin nasa gitna ng malaking political scandal noon. At hindi mo alam dahil tinago namin. Kung kumalat na may depektong puso ang apo ko, lalo lang tayo masasira. And your marriage with Drew supposed to fix everything. What do you mean, fix everything? Parang sinuntok ang sikmura ni Grace. Huminga ng malalim si Esteban. Mukhang nainis na dahil kailangan pa ipaliwanag ang bagay na para dito. Strategic decision. The marriage was not just good for business, it was needed. The Samaniegos had a debt, million worth, and your uncle was tied to political bribery case. If hindi natin tinakpan na iskandalong yun, mawawasak tayo. Drew's family offered protection, influence, and stability. So ibinenta mo ang kinabukasan ko just to clean up your fucking mess? You were the only viable choice. Your sister is overseas. Ikaw ang nandito, and Drew was willing. It made sense. Willing? Hindi kami willing pareho, wala kaming choice. You forced both of us into something na ayaw namin. Nakikinabang ka rin naman. Yung kasal mo sana, itatali ka sa isa sa pinakamalalakas na pamilya sa bansa. Dapat sapat na yun. At yung mga bata? Dapat, masaya kayo ngayon, pero umalis ka. Right. Pero sapat na bang dahilan yon? Para tanggalan sila ng chance na mabuhay ng mas malusog?
Para hindi masira ang imahe ng mga Samaniego? Kinakailangan desisyon yun. Pwede siyang mamatay. Pero hindi naman nangyari, di ba? Because Drew raised him right. Because Drew fought for him porque hindi mo siya hawak. Anong gusto mo mangyari ngayon? Mag-away tayo dito? Grace, lumaki ka sa mundong may demands at responsibilities. Hindi mo kayang baguhin yon. Pinunasan niya ang kanyang luha at tumingin ng diretso sa mata ng taong dahilan ng kalahati ng pagkasira niya. Hindi ko kailangan baguhin ang mundo. Pero kaya kong putulin yung tanikala mo. Grace, I'm done. I'm fucking done. Hindi mo na ako pag-aari. Hindi mo pag-aari ang mga anak mo, ang mga anak ko, at kahit sino sa pamilya natin. Hindi ikaw magdidesisyon kung sino may karapatang mabuhay, maging masaya o magdusa. Tila lumalim ang anino sa mga mata ni Esteban. You think Drew will protect you? Your children? You think you can walk out of this family? Di ko kailangan ng proteksyon. At di ko kailangan ng pamilya na handang pumatay para sa reputasyon. My son will live. Because I will fight for him. Unlike you, I don't sacrifice my family to save my face. Matapos ang paghaharap ni Grace at ng kanyang ama, isinugod nila si Sian sa ospital para sa mas kumpletong pagsusuri at preparasyon para sa operasyon. Mabagal na ang paghinga ni Sian mula sa likod ng sasakyan habang mahigpit na yakap ang stuffed dinosaur nitong si Red. Nasa tabi niya si Grace, hawak ang kamay ng bata. Sa passenger seat, si Drew nakatitig sa unahan. Pagdating sa ospital, mabilis nilang inayos ang admission ni Sian. Na makapasok sila sa private room, dahan-dahang inihiga ni Grace ang anak sa kama. Inayos ang kumot at sinuklay ang buhok nito habang tulog pa rin. Huminga siya ng mahina bago tumingin kay Drew. Thank you for bringing us here. Hindi agad sumagot ang lalaki. He's strong. Sabi ni Drew habang nakatingin kay Sian. Pero bata pa rin siya. At di ko mapapatawad na sino mang nagdulot ng ganito sa kanya. Napalunok si Grace. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang lahat ng dapat aminin. Pero ngayong nakikita niya ang kanyang anak na mahina, hindi niya na kaya pang itago ang totoo. Drew, kailangan natin mag-usap. Tungkol sa nangyari noon. Okay, then let's talk. Nung binigay ko sa iyo ang bata, yun ang pinakamalaking pagkakamali na gawa ko. Grace, nasaktan ka. Naguguluhan ka. Hindi ko hinihingi na maintindihan mo ko nun. Pero dapat di sila nadamay. Hindi dapat sila naging casualty ng galit ko. Di ka pa handa. I saw that. At ayaw kitang pilitin. But that's not an excuse. Kailangan nila ng nanay. Kailangan nila ako at tumakbo ako. At di kita sinisisi kahit kailan. Hindi mo ako sinisi? Kahit minsan? Grace, nasaktan ako, oo. Pero ang dahilan kung ba't ikaw ang umalis, never kong inisip na ginawa mo yan dahil masama ka. I knew you were drowning. Humigpit ang hawak ni Grace sa palad niya. Pero ikaw ang pinaka-nasaktan. Ikaw ang nag-alaga sa 5 mag-isa. Ikaw ang gising gabi-gabi. Ikaw ang sumalo ng lahat ng pag-iyak. Responsibilidad ko din naman. Hindi ko pinagsisihan na pinalaki ko sila. Napaluha si Grace. I'm sorry. I'm so sorry for everything, for the things I assumed, for the anger, for believing you did something terrible to me. Nanigas ang panga ni Drew. That night, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo pero hindi mo ako tinignan kahit isang beses. I know, and that's my fault too. Grace, I did not hurt you. Hindi ko sinadya. Hindi ko ginusto. We're both the victims. And I swear, if I could take that night away, if I could erase it just to save you from the pain, I would. Alam ko naman. Narealize ko na nang nalaman ko yung lahat. That we're drunk. Nilagyan ng gamot yung drinks natin at hindi mo ako ginamit. Hindi mo sinadya. I'm sorry. Lahat ng galit ko sa'yo mali. I'm really, really sorry. Bumuntong hininga si Drew. Thank you for saying that. At ngayon lang ako nagkaroon ng lakas loob na sabihin na hindi mo deserve lahat ng galit ko noon. Grace, I just wanted you to know the truth. Hindi ko kailangan ng kahit ano pa. No, you deserve more than the truth. You deserve healing.
At pareho tayo, Drew. Tahimik nilang pinagmasdan si Sian. Gagaling siya. Magiging maayos ang lahat. At kahit anong mangyari, nandito tayo para sa kanya. Dumating ang araw ng operasyon. Si Grace ay hindi mapakali at paikot-ikot sa hallway. Si Drew naman, nakaupo ngunit nanginginig ang kamay. Nang lumabas ang surgeon, kapwa sila napahinto. It was a success. Stable ang anak niyo. Parang bumagsak ang bigat sa balikat ni Grace. Napahawak siya sa bibig at napaiyak habang nakatingin kay Drew. Sigurado kayo? Tanong ni Drew at mabilis na tumayo. Yes, your son is strong. He's okay. Bulong ng lalaki habang maluha-luha. Matapos ang matagumpay na operasyon ni Sian, pinayagan si Grace at Drew na pumasok sa recovery room. Tahimik si Grace habang nakaupo sa gilid ng kama. Si Drew naman nakatayo sa tabi at nakasandal sa dingding. Nihintay ka niya? Sabi ni Drew at tinuro ang kumikilos na daliri ni Sian. At least he's safe now. He is. Salamat sa'yo. No, salamat sa'yo. Kung di mo sila inalagaan all these years, hindi ko alam kung ano na nangyari. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Sian, napauwi ang ibang bata kasama ang yaya. May kumatok sa pintuan ng kwarto. Isang nurse at may hawak ito na brown envelope. Ma'am, may nagabot sa akin ng dokumentong ito sa station. Sabi raw po para sa inyo. Iwan ko na po dito. Nang makaalis ang nurse, naupo si Grace sa maliit na couch at binuksan ang envelope. Sa loob, isang lumang dokumento, naka-staple at bahagyang naninilaw ang gilid. Notice of adoption intent. Infant, male. Nagangat siya ng kilay. Nakasulat ang petsa rito. At ilang araw, pagkatapos niyang manganak 6 na taon na nakakalipas. Nakalagay ang isang pangalan ng abogado, ang dating legal counsel ng kanyang ama. Bumilis ang tibok ng puso ni Grace habang binabasa ang laman. One infant from the quintuplets to be surrendered to a private adoptive family in exchange for the settlement of unpaid medical fees. What's that? Hindi agad siya nakapagsalita, kaya inabot niya ang papel na nanginginig ang kamay. Tahimik na binasa yun ni Drew. Nang matapos, dahan-dahan niyang binaba ang papel at lumayo ng isang hakbang na parang kailangan niyang lumanghap ng mas maraming hangin. Isa sa mga anak natin? Ipapaampon? Yun din ang tanong ni Drew. Tumula ang luha ni Grace. Drew, hindi ko alam. Wala akong alam. Hindi ko to nakita. Hindi ko to nalaman. Napasa po sa sentido si Drew. Dahil hindi niya alam kung paano tatanggapin. Kung di ko binayaran lahat noon. Kung di ko sila nakuha agad, maaaring 4 na lang sila ngayon. Diyos ko, hindi ko ma-imagine, hindi ko kaya isipin na isa sa kanila mawawala. Alam mo ba kung sino pinili nilang ipaampon? Napatingin si Grace sa dokumento. Pwedeng si Cassian, pwedeng si Caleb, si Colin, pwedeng si Sian. Pero hindi yun ang pinakamalaking suntok. Nasa hulihan ng dokumento ang pirma ni Esteban Samaniego. Pinirmahan niya to. Iniwan niya sila, isa sa kanila. Grace, nung kinuha ko sila, hindi ko alam ang buong kwento. Hindi ko alam ang ginawa ng ama mo. Ba't mo sila tinanggap lahat? Because they were mine. Lahat sila. Hindi ko pinili kung sino mas malakas, mas mahina, mas healthy. I didn't care. Anak ko sila. Wala akong balak na isa sa kanila ang itira. At isa lang ang protektahan. Kahit alam mong hindi ko kayang buhayin silang 5 noon? Yes, I would have taken them all. Even if it destroyed me. At ako, iniwan ko sila. Grace, can you just stop punishing yourself? What your father did, hindi mo kasalanan. Hindi ikaw ang pumirma. Hindi ikaw ang nagplano. You left because you were hurting. I never hated you for any of that. Not even once. You are here now at nakita kung paano ka lumalapit, kung paano ka nagbago, at kung paano ka lumalaban ngayon. I am trying. I know at sapat yun. Sa hardin ng mansyon, nakaupo si Grace sa ibabaw ng picnic blanket habang hawak ang isang libro. Si Colin, pinakita sa kanya ang drawing nito.
Si Cleo naman nagdidikit ng stickers sa notebook. Si Caleb tahimik na nakaupo sa gilid at pinagmamasdan siya. Si Cassian nakikinig mula sa tabi. At si Sian nakikisiksik sa tabi ng tiyan niya habang mahigpit na yakap ang paborito nitong dino plush. Mommy Grace, tignan mo. Ito ikaw, si Daddy at kami. Ani Colin at ipinapakita ang doodle ng stick figures. Galing mo naman, saan mo natutunan to? Tinuro sa akin ni Daddy, pero ikaw nilagay ko sa tabi ni Daddy kasi magkasama na kayo ulit, di ba? Huminto si Grace at parang nanuyo ang kanyang lalamunan. Nagkatinginan ang 5 bata. Ikaw at si Daddy, nag-away ba kayo nun? Pero babalik na kayo sa isa't isa ngayon, di ba? Tanong ni Cleo. Or were you just taking a break? Dagdag ni Cassian. Si Caleb naman tumingin sa kanya ng diretsyo. Di ka na mukhang galit kay Daddy. At si Sia na pinakabata, yumakap palalo sa bewang ni Grace. Mama, don't leave again. Parang binagsakan si Grace ng 6 na toneladang tanong at guilt. Hindi siya agad nakapagsalita. We're okay na. We're good. Good? As in together again? Pag-uulit ni Cassian. Kaya bago pa niya mapigilan ng sarili, bumigkas ang bibig niya ng kasinungalingan na hindi niya inisip na mabuti. Yes, we're together. Tuwang-tuwa naman si Colin at nagtatatalon pa ito. I knew it. You two still love each other. Pumapalakpak na saad ni Cleo. Napangisi naman si Cassian. Told you guys, nag-away lang sila. Si Caleb ay tumangulang. Pero halatang gumaan ang loob. Si Sia naman nakayaka pa rin. Mama, thank you. Nasa likuran pala nila si Drew. Kararating lang mula sa business meeting. Together. Nanigas si Grace. Hindi pa napapansin ng mga bata si Drew, si Cassian ang unang nakakita sa kanya. Daddy, nag-ask kami kay Mama. Pumayag siya. Nagkatinginan sila ni Grace. Yes. There's something. Saad naman ni Grace, habang nauutal ito. Sa ano exactly? Na-back together kayo. Hindi kayo nag-break. Magkasunod na sabi ni Colin at Leo. Na you're fixing things. Sabi naman ni Caleb. Di na kayo mag-aaway, di ba? Hindi niya alam kung paano babawiin. Hindi niya alam kung paano aamining nagsinungaling siya sa mga bata. Tumingala siya kay Drew na parang nagmamakaawa. Just go with it, please. Grace, what did you say? Drew, I panic. Ayoko masaktan sila. Nanahimik si Drew saglit at huminga ng malalim. Okay. If that's what they need right now, okay. Daddy! Hug Mama! Nagulat si Grace. Magsasalita pa sana siya pero hindi na natapos. Lumapit na ang 5 at tinulak silang 2 palapit sa isa't isa. Namula si Grace at ramdam ang init hanggang leeg. Pero bago pa siya makaiwas, yumakap na si Drew sa kanya. At sa gulat ni Grace, hindi niya agad gustong kumawala. Hindi niya na ginustong kumawala sa yakap nito. See? They still love each other? We're working it out. At ang importante, kasama natin si Mama ngayon. Isang hapon sa garden, sabay-sabay na nagtakbuhan ng quintuplets papunta kay Drew. Daddy, help me build a robot tower. Sabi ni Colin, habang hilang-hila ang laylayan ng polo ni Drew. Sumunod si Cleo. Daddy, Mama said you can fix my bracelet. Dumagdag pa si Sian. Daddy, Mama's reading with me later, right? At nang tumingin ang 3 kay Grace, para bang automatic silang lahat na tinuturing silang 2 bilang mag-asawa. Kids, slow down. Kauwi lang ng tatay niyo. Pero ngumiti lang si Drew. It's okay. Kaya ko sila ng sabay-sabay. Isang gabi, habang nagluluto si Grace sa kitchen, pumasok ang 4 na bata habang si Sia nasa sala kasama ang yaya. Mama, we know that you like pasta so we want to help. Talaga? Sino nagsabi sa inyo? Daddy, sabi niya para daw makita mong we're a team. At na makita niya si Drew sa doorway at pinapanood sila, hindi niya maiwasang mahiya. Drew, di mo naman kailangan sabihin niya sa kanila. Sinabi ko lang ang totoo.
Pagkatapos patulugin ng mga bata, sabay silang naglakad palabas. Grace, you did good today. Nag-open up na sila sa'yo, mukha sila masaya. Just so you know, I'm trying. I know, and I appreciate it. Pero kailangan natin pag-usapan yung boundaries. Yes, I know. Hindi mo kailangan magsinungaling na nagkabalikan tayo. Just like what I said, I panic. Parang ayaw ko sila makita masaktan ulit. Kung sinabi kong hindi, baka isipin nila hindi tayo okay. I get it, pero ngayon nag-assume sila. We have to be careful. Sorry, Drew. Hindi ako galit. I just don't want you feeling pressured. And I don't want the kids to get confused. Ironically, parang hindi na awkward sa kanila na magkasama tayo. Mas awkward pa para sa atin. So, boundaries. Super strict ba? Like, no touching, no smiling, no sitting beside each other. Natatawang umiling si Drew. Di naman sa ganun. Just, we act as united team para sa mga bata. Isang gabi nagpalipas muna si Grace sa mansyon. Dahil late na siya nakabalik mula sa meeting. Natutulog na ang mga bata, kaya nagpa siya si Drew na turuan siya, punasan ng switches, alarm systems at emergency controls ng bahay. Pagdating nila sa library, binuksan ni Drew ang ilaw at huminto sandali. Grace, pagod ka. You can rest. Ayos lang ako. Just long day. Ngumiti lang si Grace kahit ramdam niyang mabilis ang tibok ng puso niya kaysa sa normal. Tired because of the kids? No, tired because of myself. Grace, may sasabihin sana ako. Ano yun? I liked you. Nalaglag ang balikat ni Grace sa gulat. Drew. At di mo yan alam kasi, mas malaki ang respeto ko sa'yo kaysa sa kahit anong nararamdaman ko. I didn't push it kasi may boyfriend ka nun. Kasi may sarili kang mundo. At kahit gusto ko mas importante sa akin na hindi masira ang buhay mo. Kaya nung nangyari yun sa atin, mas nasaktan ako dahil alam ko nasira ko ang tingin mo sa sarili mo. Pati na rin ang tingin mo sa akin. Hindi gumalaw si Grace, pero nag-init ang mga mata niya. Lalo pang lumapit si Drew sa kanya. I like you, Grace. Not because of the kids. Not because we're trying to fix things. But because it's you. I'm starting to feel something too. Pagtatapat ni Grace, hindi ko yan expect. Hindi ko rin pinlano. But it's there. Marahang kumunot ang noon ni Drew. Grace. But I need time and space. Hindi ko kayang tumalon agad sa relasyon. I understand. Hapon na sa malaking bakuran ng mansyon at nakaupo si Grace sa wooden bench habang pinapanood ang quintuplets na naglalaro. May kanya-kanya silang ginagawa. Hindi niya mapigilang huminga ng malalim. Damhing muli ang bigat na matagal niyang pinasan at ang luwag na pumalit dito ngayon. May narinig siyang yabag mula sa likuran. Paglingon niya nakita niya si Drew na may bitbit na 2 baso ng iced tea. Your favorite. Thank you. How's the meeting? I postponed it. Gusto ko muna makita sila today. Gusto ko makita kayo rito. You didn't have to cancel for me. No, but they wanted to. At gusto ko maabutan ang moment na tahimik silang 5. Prayer moment. Ngunit ang katahimikan, hindi nagtagal nang biglang sumigaw si Colin. Ate Cleo, why did you touch my kite? Sinira mo! Hindi ko sinira, nilagay ko lang yung leaf para maganda. Decoration lang. Sumingit si Cassian. You talk so loud. Nakakainis. Colin, di ka marunong mag-ingat. Claire always touching things. Napakunot ang noon ni Caleb at naglakad palapit. Stop it, Cassian. Di naman sinasadya eh. At bago pa mapigilan ni Grace, umiyak si Sian dahil nahihila ito sa komosyon. Ayoko ng loud, mama. Tumayo si Grace para awatin sila pero naunahan siya ni Drew. Stop. Natahimik agad ang 5 sa sinabi ng lalaki. Kahit si Sian tumigil sa pag-iyak na parang nagulat sa tono ni Drew. Line up. Sino nagsimula? Sabay-sabay nilang tinuro ang isa't isa. Agad namang nagsalita si Sian. They all scared me, Daddy. Nagtaas ng kamay si Drew. Enough. Hindi ako naghahanap ng masisisi. I'm looking for honesty, one at a time. Tell me what happened. I was fixing my kite, then Cleo put a leaf on it. Akala ko sinira niya. And you?
I just thought magiging maganda, Daddy. Hindi ko sinira, I promise. Pero sumigaw si Colin kaya nasigawan ko din. And you, ba't ka sumingit? They were loud. Nakakairita, Dad. So I told them to stop. But I said it wrong. At ikaw? I just wanted to calm them down. Pero hindi nila ako pinapakinggan. Sagot ni Caleb at marahang napabuntong hininga. Daddy, they are too loud. I'm scared. Sabi ni Sian at yumakap sa binti ni Drew. Tumango si Drew bago nagsalita. Listen, lahat kayo may dahilan. Lahat kayo may naramdaman. Pero walang may karapatang sumigaw sa isa't isa. Do you understand? Sabay-sabay silang tumango. Pero hindi pa tapos. You need to learn something. Kung may hindi ka nagustuhan, you talk. Hindi dapat sumisigaw. Hindi dapat maninisi agad. Hindi dapat sumusuko. Next time, you ask Colin. Cleo wasn't destroying anything. And next time, huwag kang gagalaw ng gamit na walang permiso ng iba. Sabi ni Drew kay Cleo. Kay Cassia naman, next time ayusin mo yung tono mo. Ikaw ang kuya pero hindi ka commander ah. Good that you wanted to help, Caleb. Pero gamitin ang boses. Don't whisper when everyone's shouting. At kay Sia naman siya tumingin. Next time, call mama or daddy agad. Don't stay in the middle, para hindi ka nahihila. Ngunit lumapit si Grace at umupo sa harap nila. Kids, you're siblings. Natural na mag-away. Pero mas natural dapat na mag-sorry sa isa't isa, di ba? Naunang lumapit si Colin. Lumapit siya kay Cleo. I'm sorry, Cleo. I didn't mean to shout. I'm sorry to Colin. I just wanted to look it cute. Sorry everyone, I was rude. Tinapik ni Caleb ang balikat ni Cassian. Okay lang, next time gamitin mo yung indoor voice mo. Nasa isang cafe si Grace malapit sa opisina nang may biglang lumapit sa mesa niya, si Ryan, ang kanyang ex. Hey Grace, tagal na natin di nagkita. Ryan, anong ginagawa mo dito? Umupo si Ryan sa harap niya. Nakita kita sa labas at gusto kong bumati. Tinignan ni Grace ang kamay nito. May suot na itong wedding ring. Kasal ka na? Yes, last year. She's great, Grace. Her name is Nina. Napalunok si Grace dahil may kakaibang gaan siyang naramdaman sa dibdib. I'm glad, honestly. Grace, about us, I'm sorry. I wasn't fair to you. I wasn't mature enough for what you're going through. Ryan, tapos na yun. Pareho tayo nasaktan at di ko pa kilala ang sarili ko nun. It was my fault too. I'm happy for you kung nasan ka man ngayon. Me too. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Ryan at inayos ang coat na suot. Take care, Grace. You deserve everything good. You too, Ryan. Pagdating sa mansyon, nadatnan niya si Drew sa kusina na naghihiwa ng prutas para sa mga bata. Agad siyang lumapit dito. Drew, okay ka lang? You look different. Nakita ko si Ryan kanina. And? Nag-usap kami, accidentally for closure. Kasal na siya, and nag-sorry siya. Do you feel bad? No, and that's so surprising. I'm glad. You deserve peace. Drew, handa na ako maging sayo. Makalipas ng isang buwan, sa isang pribadong garden reception sa isang eleganting events place, ginanap ang kasal na dapat noon pa. Pero ngayon, pinili na mismo ni Grace. Dumating ang lahat ng malalapit na kaibigan nila. Nandun din ang ilang kaibigan ni Drew mula sa trabaho, ang ilang kapitbahay, at ang ninong at ninang na matagal na naghihintay ng tamang panahon. Sa gilid ng venue nakita ni Grace ang isang pamilyar na muka. Si Ryan, kasama ang asawa nitong si Nina. Napahinto sandali si Grace pero hindi siya nakaramdam ng sakit o bigat. Grace, congratulations. You look genuinely happy. Thank you, Ryan. I'm glad you came. Sumingit si Nina. We're happy for you and your kids are adorable. They're a handful but yes, they're my world. Sa mismo reception, nagsimula ang tugtugan. Maingat na inayos ni Drew ang coat niya bago lumapit kay Grace na nakasuot ng simpleng satin dress na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Mrs. De La Fuente, may I have this dance? Napangiti si Grace. Of course.
Hinawakan siya ni Drew sa bewang at marahan siyang inalalayan sa gitna. Nagangat ito ng tingin at tinitigan siya ng matagal. You didn't run away today? No? Today I walked towards you. Makalipas ang ilang taon, nasa elementarya na ang quintuplets. Pero kahit mas malalaki na sila, hindi pa rin natatapos ang ingay sa mansyon ng pamilya de la Fuente. Dumating si Jaira, ang matalik na kaibigan ni Grace. Agad nitong naramdaman na may kakaiba. Tulad ng dati, abala si Grace sa pag-aasikaso sa mga bata. Nag-aayos ng baon, nag-aabot ng kailangan sa isa't isa samantalang si Drew nasa likod lang. Nagtitimpla ng kape at nakamasid sa anim niyang minamahal. Buntis na ulit si Grace. At sa mismong araw na yon, hawak ni Jaira ang paper bag habang nakatingin sa babae na tila hindi makapagdesisyon kung mauupo ba o tatayo. Grace, explain to me, how in the world did you manage to survive having quintuplets tas magkaka-baby ka pa ulit? Kamaingay. Napapikit si Grace habang humihigop ng sabaw. Kakapanganak ko pa lang, gusto ko muna ng peace. Umupo si Jaira sa sofa at diretso nakatingin kay Grace na para bang nanonood ng documentary. Peace? Grace, honey, you have 6 kids. 6! Ang ibig sabihin niyan hindi ka magkakaroon ng tahimik na umaga for the next 20 years. Umiling si Drew na nakasandal sa kitchen island. You want coffee, Jaira, para gumanda ang mood mo? Tumingin si Jaira sa lalaki ng may iritasyon. No, what I want to understand, how your wife is still alive. Because she's strong, and because she's making everything looks easy. Napairap si Grace ngunit halatang kinikilig. Stop flattering me, hindi bagay sa umaga. Lumapit si Jaira at umupo sa tabi nito. Girl, seryoso, 6th child. Huwag mo sabihin hindi ka nag-breakdown kasi ako nag-breakdown nang nalaman ko. Naglakad si Grace papunta sa crib na naroon sa sala. Kinuha si Baby Carl, ang bago nilang anak at marahang pinatungan ng kumot ang maliit itong kamay. I did. Nag-breakdown din ako. Pero iba yung pakiramdam na may isa ulit. Hindi ko naman hinanap pero dumating siya. Hindi ko naman ipagpapalit kahit kailan. Lumapit si Drew at hinawakan ang likod ni Grace. We're better now. Kaya natin. Better? Tell me, nasa ng quintuplets ngayon? Sabay-sabay nilang narinig ang yapak sa hagdan. Dumating ang 5 naka-school uniform. May bitbit na kanya-kanyang bag. At may sariling diskarte sa paglakad. Kasunod ni Colin, si Cleo. Kasunod naman ito si Cassian at Caleb. Sa pinakahuli si Sian. Tumingin si Jaira sa kanila sabay tinuro ang buong pamilya. Grace! Drew! This is literally a small army. Hindi na to pamilya. This is a platoon. Ngumiti si Drew at inilapag ang kape. But there are platoon. Nangalumbaba si Jaira at umiling. Nakakapagod kayo pakinggan? Natawa naman sina Grace at Drew. Naupo si Grace sa wooden bench habang karga si Baby Carl na ngayon ay 6 na buwan lang masigla. Mahigpit ang hawak ng sanggol sa daliri niya. Parahan siyang umiti bago hinalikan ang noo ng anak. Lumapit si Drew mula sa loob ng bahay at hawak ang tray ng bibingka. Umupo siya sa tabi ni Grace at marahang dinantay ang kamay sa likod nito. Pagod ka? Umiling ang babae. A little, but I'm happy. Di ko alam na ganito pala ang kaligayahan kapag di ka na tumatakbo. I'm glad you stopped running. I've been waiting for you all this time. Ngunit sabay-sabay na kumaripas ng yapakang quintuplets palabas ng bahay. Nagsilapitan ng mga ito sa kanila. Umupo sila sa damuhan. Pinalibutan sina Grace at Baby Carl, samantala si Drew, naglagay ng kubyertos at papel sa maliit na mesa sa garden. Lumapit si Jaira mula sa gate. May dalang malaking paper bag at mukhang nagmamadali. Good afternoon, I brought chicken wings before you starve. At Drew, please tell your children not to chase me again kapag may dala akong pagkain ha. Nagtawanan ang mga bata. Umupo si Jaira at naglabas ng drinks. Alam mo, hindi ko akalaing maaabot mo to. Noon nakala ko tatanda ka na kasing stress ng elepante. Dahil tumakas ka sa kasal. Pero ngayon, look at you. Tumingin si Grace sa kanyang pamilya. Sometimes, running leads you to the right place, pero minsan, kailangan mo rin bumalik para mahanap kung saan ka tunay na dapat.
Tinapik ni Drew ang kanyang tuhod. You came home to us. That's what matters. Hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng mga magulang. Kahit gaano kabigat ang pagkakamaling nagawa ng isang tao, hindi kailanman dapat ipapasa ang parusa o galit sa bata. Ang isang bata ay pinanganak na walang alam sa mga sugat, kasalanan, o kaguluhang iniwan na nakaraang henerasyon. Sila ay walang kakayahang pumili kung kaninong pamilya sila ipapanganak. Wala rin silang kasalanan sa mga desisyong ginawa bago pa sila magkaisip. Kapag nadadamay ang isang bata sa galit ng matanda, hindi lamang sila nasasaktan sa kasalukuyan. Maaaring masira ang tiwala nila sa mundo. Magbago ang pagtingin nila sa sarili. At madala nila ang sakit na yon hanggang sa kanilang pagtanda. Mabuti na lang, inayos ni Grace ang kanyang problema. Sa wakas hindi na siya tumakbo at sa bandang huli, umuwi siya kay Drew. Umuwi siya sa kanyang mga anak at bumuo sila ng isang masaya, payapa, at puno ng pagmamahalan na pamilya. The end.